Oh mga kautak, share ko to sa inyo, baka magamit nyo rin. Ayan mga kautak, kung nakikita nyo sa screen ko is meron akong file. Ayan, shinare sa akin nung isa sa ating mga kautak, no? Nangingi siya ng tulong. So dito sa file niya is merong dalawang tabs. Ayan, dito sa pangalawang tabs is nandito yung parang time sheet, no? Ayan, may record ng oras ng pasok, no? Medyo confidential to. So kaya pinalitan ko na lang yung dito ng mga name 1, name 2, name 3, no? Tapos dinilit ko na lang yung company name nila. Ayan, para 'di ba, privacy. Ayan. So ang nais ni Kautak, ayan. So gusto niya daw dito kasi meron silang parang pinaka-report. Gusto niya daw dito is automatic, automatic na kapag nilagyan daw doon sa second sheet dito, ito may pag nilagyan daw dito, ayan, is automatic mabibilang siya dito, no? Kasi for example, itong site supervisor, ayan, so dito sa November 15, 2023, 1 yan kasi merong isang site supervisor na pumasok, no? Kaya 1 lang siya, no? Kung meron siyang dito, ayan, may timesheet dito, kailangan daw automatic. So dito is manual nila. Ayan, so tulungan natin at tingnan nyo, baka Ayan, game, no? Yung tinignan ko to, isang formula lang yung naisip ko na napakasimple lang gawin, no? Ito yung count ifs, no? At ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Yan. Una yung gagawin kapag may ganito kayong aayusin na mga file, is need nyong i-view or tignan nyo kung ano yung mga pwesto ng mga item. Kagaya nito, ayan, yung site man, itong mga position name is naka-merge. Ayan, ito kasi yung medyo tricky pag gumagawa kayo ng formula. Tandaan nyo yan. Kasi pag highlight nyo yan, kasama yan. Kasi ayan, A to B. Pag highlight nyo itong range na to is A to B yung ma-highlight, no? At makaka-apekto yun sa formula at baka hindi gumana yung formula nyo. Dito rin sa pangalawa, yung nakita ko, ito is naka-merge din, no? Kasi gagamitin ko to itong item na to para dun sa formula para automatic. So, kung kailangan nyo lang unang gawin, yung pag may mga ganito is unmerge nyo. Ayan, unmerge nyo para makita nyo kung saan nakaposisyon yung mga data. Ayan, dito lang sa unang cell. Doon lang din sa una. Ayan, i-unmerge natin. Ayan, i-unmerge natin para hindi siya maka-apekto doon sa gagawin nating formula. Siguro ang ganyan lang muna. Ayan, unmerge ko unmerge. Ayan, tingnan nyo. Dito lang, for example, ito, nasa A13 lang pala siya. So, after nyan, no, okay na yan. Kasi kung sinek ko kanina ito, hindi naman naka-merge. So, pwede na tayong magsimula sa paggawa ng formula. So, gagamitin lang natin, as I mentioned, is yung count ifs para gumana yung gusto ni Kautak. Ayan. So, dito natin ilalagay yung formula kasi actual to. Ito kasi lang to forecast lang nila. Ayan. So, dito, equals, lagyan nyo ng equals count ifs. Ayan. Ayan. So, ang count ifs, mga Kautak, is ginagamit kapag meron kayong gustong bilangin na may maraming criteria. Kaya may if siya, may S, no? So, dito, una is criteria range 1. So, ano yung range na pagkukunan nyo ng criteria? Since, no, dito sa ating video is kailangan naka-base din yung, yung pagbilang doon sa position. So, ang criteria range 1 natin is dito muna. Ayan. Highlight nyo lang ito. Ayan, no. So, kaya yung in-unmerge ko yan, kung hindi ko yan in-unmerge, magiging C14 yan hanggang H26 pag in-highlight ko yan na naka-merge, no? And after that, F4 natin, kasi ikakopy ko kasi mamaya yan para hindi ko na paulit-ulit gawin. Ayan. And then, after nyan, after nyo ma-highlight yung criteria range 1, comma,
And then, ano ba yung criteria? So, since ang gusto natin is automatic na pag ito, site manager, mabibilang siya, pwede nyo na lang i-click dito sa A13. Pag lipat ko kanina is nasama tong name ng tab, no? Mas gusto ko i-simplify, tanggalin na lang natin yan. Type nyo na lang yung A13, ayan. And then, comma. Now, since ang gusto nila ay gusto ni Sir Kautak, no? Doon sa second sheet, pag merong laman daw ito is kailangan bibilangin. Ayan. So, ang criteria range 2 natin is ito naman. Ayan. Ayan. Criteria range 2. Ayan. And then, after nyan, F4 ko lang din kasi kakopy ko ito pababa. Ayan. F4 ko para malap. And then, comma, ano naman yung criteria range 2? Diba? Dapat merong laman, no? Hindi blanco. So, pag sa sa count ifs, ganito lang lagay pag hindi not equal to blank. Open quotation, and then, itong symbol na to, less than and greater than symbol, and then, close quotation. After nyan, okay na agad. Close parenthesis natin, pag enter ko dito, ayun na agad. Mabibilang na agad na 1. Kasi, nung November 15, ang pumasok na site manager is only 1. Ayan, at hindi siya blanco. Ayan, no? Pumasok siya. Ngayon, try natin sa iba, no? Dito, copy na lang natin. Ayan, kakopy ko ito. And then, paste natin dito. Ayan. So, 1 pa rin yan kasi ang pumasok na site supervisor noong November 15 is isa lang. Ngayon, try naman natin na lagyan ito. Ayan, lagyan ko yan lalagyan ko yan. Titignan natin kung magiging 3 nga ba yung bilang. Tingnan natin. Boom. Diba? Magiging 3. Napakadali. Ayan. So, after nyan, ang gagawin na lang ni Kautak, kakopy niya na lang yan hanggang doon. Dito. Hanggang isa-isa yan. So, automatic na agad yan. Ngayon, ang ano naman is yung pag-copy pakanan, no? Hindi niya pwedeng i-copy pakanan yan kasi nilock natin yung cell na ito, 'di ba? Nilock natin yung cell na to. So, ang kailangan natin gagawin is may babago tayo dun sa formula natin para makopy natin pakanan. Ang gagawin is ito, dito, ito, ayan. Ang gagawin mo, ayan. So, since si pakanan to, dapat ito nakalock na to, itong site manager na yan. Kailangan ilock yan. Dito, ito sa A13, nakalock yan dapat. Ayan. Ayan. So, itong una, hindi nyo na baguhin yan. Dapat talaga nakalock yan. And then, dito, itong criteria range 2, dapat ito is hindi nakalock para mag-move yung highlight or yung range pakanan naman, no? Para per day mag-move siya, no? Automatic. Hindi nyo nababaguhin isa-isa. So, tanggalin ko yung lock. Ayan. Dapat lang mawala yung $sign, no? F4 nyo lang ng F4 or delete nyo manually yung $sign. So, ayan na. And then, enter natin. So, 1 yan. So, after nyan, pwede na nating i-copy pakanan, no? Para hindi masira yung ano natin. So, ayan. So, meron na yan. Puro 1 na yan lahat. Kasi, isa lang ata yung site manager nila. Ayan. So, try natin dito kay site supervisor naman. No? Para tingnan natin kung gumagana ng maayos yung formula. So, sa site supervisor, ganun lang din mga kautak. So, dito, ang tatanggalin, ang ilalak nyo, itong A15. Ayan. F4, and then ito tatanggalin nyo naman yung lock. Ayan, para pag kinapi natin pakanan, mag-move din yung highlight natin na range. Ayan. Tanggalin ko F4 or manual delete nyo. After nyan, enter nyo. Tingnan natin na copy ko pakanan. Ayan, copy ko pakanan. Ayan. So, ayun, gumana ng maayos. So, double check natin. So, nung November 16 to tapos ito puro 1 na siya. 4. Check natin dun sa ano So 4. So November 16, dalawang site supervisor.
hanggang 17, 18, 19, 20, isa-isa lang. Okay? And then, ito, puro dalawa na. Ngayon, check natin tong December 20, which is kasi tatlo, yung December 20 saka 21, tatlo yung pumasok na site supervisor. Check natin kung gumana ng maayos. Ayan. Punta tayo sa December 20 and 21. Tingnan natin. 2021, which is, ayan. So, gumana ng maayos ang ating formula. Ayun lang po. Sana makatulong din sa inyo. Use your brain. Maraming salamat. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.